Amen. Isang mapagpalang umaga po muli. August na naman ngayon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo ay makakapag-aral muli ng mabuting balita. Good morning to everyone. Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga OFW nating kaibigan, taga Samar at taga Cebu. Salamat sa Panginoon Diyos. Salamat din sa inyong mga pastor, kapwa ko manggagawa. At salamat sa Panginoon din sa aking pamilya nasa lugar ng Tacloban City. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magpanalanginan. Hallelujah. At lang po nating announcement. Mamayang gabi ay Miyerkules ay meron pong live streaming si Pastor Val sa lugar ng Mexico. At patuloy natin siyang ipanalangin sa Diyos at ang kanyang buong pamilya. Ganon din ang bawat mga kapwa manggagawa sa lugar ng Tarlac City. Pastor Mario, Pastor Plandi at ang anak ni Pastor Mario. Lahat ng mga kapwa manggagawa, salamat sa Panginoon. Ngayon pong umaga, hindi po tayo mananalangin lamang at hindi po tayo makakapag-awit sa Panginoon Diyos sapagkat ang gitara po ay nasa simbahan dahil kahapon ay naglinis po kami ng church. Napunta po kami sa gawain sa simbahan. Naiwan ko na po dun yung gitara. So sa susunod na lang po. So ngayon pong umaga, sa inyo pong mga prayer request, everyday ay meron tayong panalangin. Kagaya po ng ganitong oras, alas 5. Araw-araw po meron po tayong prayer sa atin pong mga tahanan. Hindi po tayo nakakapunta sa church. At kung kayo man po ay natutulog sa oras ng kami ay mayroon live streaming ng prayer, ng devotional prayer, ay paggising niyo po, kayo ay laging manalangin. Pagmulat ang inyong mata, mag-pray. At bago pumikit ang inyong mata ay manalangin din. Salamat sa Panginoon. Salamat din po sa inyong panalangin sa aking buong pamilya. At nakakarating po ang inyong panalangin sa aking buhay. Ganun din po sa aking buong pamilya sa lugar ng Tacloban City. Mga anak, patuloy kayong manalangin dyan. Sister May, patuloy tayo magpanalanginan. Amen. Ano pa ba? Inuulit ko po, ang inyo pong prayer request ay huwag po kayong mahihiya na magsabi ng inyo pong dapat naming isama sa panalangin. At gaano man katigas ang puso ng tao, lagi kong sinasabi, walang mainit na puso sa mainit. Walang matigas na puso sa mainit na panalangin. At patuloy niyo pong isama din sa panalangin ang ating panahon na maging normal na ang ating pong sitwasyon. Hanggat hindi naaalis yung COVID na yan, hindi magiging normal. Hallelujah. Amen. Salamat sa Diyos. Ang oras po natin ngayon ay alas 5:05. Kung hindi po ako nagkakamali, tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon muli. Magandang umaga po sa inyo. Purihin natin ng Panginoon. Tayo po muli manalangin sa Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon Diyos. Ngayon pong umaga, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Patuloy niyo pong linisin ang aming puso. At bigyan niyo kami ng isang bagong puso, Panginoon, sa aklat ng Ezekiel. Panginoon, ikaw may sabi, O Diyos, bigyan mo, hindi mo kami bibigyan ng pusong bato, kundi bibigyan niyo ng pusong laman, ng pusong handang sumunod ayon sa iyong kalooban, dakilang Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa ikong biyaya at habag na kami nakakapanalangin. Salamat sa panibagong kalakasan. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa panibagong pagpapala sa araw na ito. Panginoon, dalangin namin sa darating na linggo. Kami po ay magkaroon na ng normal na service, O God, na magkaroon kami ng pagsamba, Panginoon, kasama ang aming pong mga kapatid, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga ginawa at gagawin pa sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sa ating pong mga Bible, tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Maikling short message lang. Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, talatang 11. Proverbs chapter 22, beginning verse 11. Ang sabi dito, siyang umiibig sa kalinisan ng puso dahil sa biyaya ng kanyang mga labi ay magiging kanyang kaibigan
ang hari. Sabi dito, ang may bigin sa kalinisan ng puso ay magiging kaibigan ng hari. Sinulat dito ni Haring David. Ang tinutukoy po dito ng hari, alam natin pagkahari, hindi po ito basta hari lamang dito sa lupa, kundi hari sa kalangitan. At walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. You are the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. Yan, salamat sa Panginoon. Kay, batsing daw, tawag nito, kay Oroga. Hallelujah. Praise God. O, tuloy po tayo. Sabi dito, ang maibigin sa kalinisan ng puso ay magiging maibigin. Magiging kaibigan ng hari. Ang tinutukoy na kaibigan dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sino po sa atin ang meron pong kaibigan? Tinatawag na best friend. Pag sinabing best friend, ganyan ba? Mag-best friend kayo, ganyan? Hindi, di ba? Pag best friend, dapat ganon. Yan. Ibig sabihin, sanggan dikit. Yung kaibigan natin ang pinagsasabihan natin ng mga problema. Yung kaibigan natin ang ating pinagkakatiwalaan. Yung kaibigan natin ang ating inaasahan. Pinagsasabihan natin ng mga problema. Kaya nga isang araw yun, na-chismis ka pa. Sorry, walang ganon. Hindi na iiwasan, di ba? Dahil nga kayo'y mag-best friend, nagtitiwala kayo, minsan na-chismis ka pa. Hallelujah. Pero sabi dito, ang maibigin sa kalinisan ng puso ay magiging kaibigan ng hari. Sabi ng Bible, Matthew chapter 8, sabi dito, kunin natin yung verse, Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi ba natin siya nakikita ng literal, ng physically, sa ating pong kapanahonan ngayon. Tawag dito, ang point ng Panginoon doon ay mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos. Si Kristo kasi kung ano ang puso ng Diyos, malinis ang puso ng Diyos, at magiging malinis ang puso ng bawat mga taong sumusunod sa Kanya, mga taong sumusunod sa Ama, ay sabi doon ay magiging kaparehas siya ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung ano ang makikita sa Diyos na mayroong malinis na puso, dapat nakikita sa atin. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, mapala daw ang mayroong malinis na puso sapagkat siya magiging kaibigan ng hari. Hindi lang pala yung basta nating kaibigan dito sa lupa, kundi yung kaibigan din natin doon sa kalangitan. Walang iba kundi ang ating Diyos, Ama. Ama ng lahat. Sabi dito, Kawikaan chapter 19 verse 4, ang mayaman ay nagdadagdag ng mga kaibigan, ngunit ang dukha ay hiwalay sa mga kaibigan. Bakit kaya sinabi ito? Ang mayaman daw nagdadagdag ng maraming kaibigan. Samantalang yung mahirap, ang sabi doon ay kalimitan, hiwalay ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ito ng salita ng Diyos, sinabi ito, nasulat ito ni Haring David, sapagkat ang dahilan, itong mga mayayaman pala, bakit sila maraming kaibigan? Dahil itong mayayaman, kaya maraming kaibigan, yung kanyang mga kaibigan, dahil meron lamang makukuha sa kanya. Bagamat hindi lahat po take note, bagamat hindi po lahat. Pero, karamihan sa mga mayayaman, kung bakit sila ay maraming kaibigan, dahil yung kanilang mga kaibigan ay dahil meron lamang layunin. At ang layunin ay dahil meron lamang silang makukuha. Ilang kaya sa atin, kahit po tayong mahihirap, meron po tayong counting financial, meron tayong, ako, hindi naman po ako mayaman, papayaman pa lang. Hallelujah. Amen. Hindi po tayo mayaman, pero naalala ko nung ako'y wala pa sa simbahan, ako'y wala pa sa ganitong gawain, hindi ko pa alam ang Biblia. Actually, marami akong kaibigan kung sa kaibigan lang. Yun nga lang, kaibigan sa looban. Pagka ako'y napunta sa Cavite, pag ako'y umuwi ng Sariaya, Quezon, dahil ako'y tayo Sariaya, naglalapitan sa akin ng aking mga kaibigan dahil, biro mo, from Imos, Cavite, dadalhin ko yung mga Shabu nung araw sa Sariaya. So, pagbaba ko pa lang, alam na nila. Marami akong kaibigan. Yung Biblia na maliit, maliban po dito sa Biblia ganito kalaki. Yung Biblia, meron pang maliit yung ganon. Hindi namin binabasa yon. Binabalutan namin ng marijuana nung araw yon. Pero, marami akong kaibigan dahil doon. Pag binigyan ko ng isang stick na marijuana yun, di hayahay na yun.
Pag meron naman akong shabu nung araw, bibigyan ko rin. Marami akong kaibigan. Pagka galing ako sa trabaho, meron akong sweldo, ibubukod ko na yun para sa aking pamilya. Meron akong kopit na 300, ilalagay ko yun sa aking mga kaibigan. So, ang point ko doon, meron tayong kaibigan sa ganung bagay dahil sila ay meron nakukuha sa atin. Yung iba nga, inaabangan na lang tayo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sabi doon sa Kawikaan chapter 22, verse 11, ang maibigin sa may malinis na puso ay magiging kaibigan ng hari. Ang kailangan pala nating maging kaibigan na mas malapit dapat sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos, Ama ng lahat. Yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na tayo'y mapalapit sa Diyos. Mapalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo at mapalapit din tayo sa ating Diyos, Ama, na siyang lumikha sa bawat isa sa atin. Sabi doon mga kapatid, hindi lamang pala kaibigan dito sa labas, dito sa lupa, kundi maging kaibigan natin ang Ama ng lahat. At nais ng ating pong Panginoon na tayo bilang mga tao na nawalay sa Diyos, ay tayo ay bumalik sa Diyos. Dahil ang tao po, alam niyo po, pagka ang Diyos ay sila'y humihingi sa Diyos, halimbawa, kaibigan mo ang Panginoon, humihingi ka sa Diyos, hindi ka napagbigyan, maraming tao nagagalit, maraming tao galit sa Diyos. Dahil ang kanilang sinasabi, wala naman talagang Diyos. Dahil kung talagang may Diyos, bakit ganito ang aming sitwasyon? Bakit ganito ang aming kalagayan? Bakit naghihirap kami? Bakit panalangan ako ng panalangin? Hingi ako ng hingi sa Diyos Ama, pero hindi naman ibinibigay. At ang nangyayari, humihiwalay sila. Ganon din po sa tao. Kapag ka ang tao ay lumapit ka sa kapwa-tao, at hindi na ibigay ang iyong pangangailangan, nagtatampo po sila, nagagalit po sila. Pero nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, ipinapaunawa sa atin na ang totoo pala pong kaibigan, ang totoong best friend, kahit ikaw ay wala, yung ikaw ay naghihirap, yung ikaw ay talagang walang-wala, yung kusa siyang magbibigay sa'yo. Kusa siyang hindi ka niya iniiwanan. Yun po talaga yung best friend, yun po talaga yung kaibigan. Pero yung pagka ikaw ay wala na ospital ka, hindi ka man lang madalaw. May sakit ka sa bahay, hindi ka man lang madalaw. Pero pagka ikaw ay malakas at ikaw ay mayroong pera, laging lumalapit sa'yo. Laging nasa tabi mo. Amen? Pero kapag ikaw ay wala, hindi ka nila maalala. Pero ikaw, dahil best friend mo sila, hindi mo sila matitiis, di ba? Pag best friend mo sila, hindi mo sila matitiis. Ano ang ating ginagawa? Kahit walang-wala tayo, excuse. Hallelujah. Maulan po dito, maulan. Diretso po tayo. Kapag meron tayong kaibigan, hindi po natin sila natitiis, di ba? Kahit walang-wala tayo, talaga namang aabutan natin, tutulungan natin. Talagang lahat gagawin mo. Kumbaga sa 2 kilong bigas, ibibigay mo pa yung 1 kilo, para tig 1 kilo kayo. Kumbaga sa yung ulam na para sa mga anak mo, ibibigay mo pa sa iba. Dahil gusto mo siyang maging best friend eh. Yun ang heart ng isang kaibigan. Pero alam mo po, sa gitna ng iyong ginagawa, gitna ng ating ginagawa, base sa akin pong karanasan to sa dami ng mga malalapit sa akin pong buhay, naalala ko nung ako'y dumaan sa isang pagsubok, nung ako'y dumaan sa isang matinding pagsusubok, yung pong mga taong iniisip mong tutulong sa'yo, yung mga taong inaasahan mo na pwedeng makatulong sa'yo sa gitna ng maganda mong ginawa, bagamat hindi tayo nag-iisip ng tinatawag na nakapalit. Pero yung nakita nilang nahihirapan ka, yung talagang kahit malang moral support ay tulungan ka, abay wala. At doon masasaktan ka. Ang point pala dito, kapag ikaw ay umasa sa tao, naku, masasaktan lang tayo. Kaya merong hugot umasa, nagbigay, umasa, naghintay, iniwan. Hallelujah. Hirap, no? Pero Allah is ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa Diyos po, pag sa Diyos tayo umasa, totoo, maaaring hindi niya maibibigay ngayon dahil may tamang oras sa Diyos Totoo, may hinihingi tayo sa Diyos ngayon pero hindi pa niya binibigay. Pero umasa tayo, isang araw, ibibigay ito sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, hindi lamang tayo itinuturing na anak, itinuturing din tayong kaibigan ng Panginoon. Di ba? At ang nais ng ating pong Panginoon, ang sabi dito sa Kawikaan, chapter 18, verse 24, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay kapahamakan. Ngunit,
Ngunit may isang kaibigan na higit pa sa isang kapatid. Yan. Meron po palang isang kaibigan na higit pa sa isang kapatid. Ano po yung mapapansin natin? Yung kapatid mo sa laman, minsan hindi mo maaasahan eh. Yung ikaw ay may sakit. Yung inaasahan mong pwedeng alagaan ka, inaasahan mong pwedeng tulungan ka, inaasahan mong alalayan ka, kapatid mo sa laman, minsan hindi ka pa matutulungan yan eh. Pero meron pong sinasabi ang Bible, sabi dito, ngunit may isang kaibigan na higit pa sa isang kapatid. Yung pala yung totoong kaibigan. Yung totoo palang kaibigan, yung higit pa sa isang kapatid, yung bakit kaya meron akong kaibigan na mas mabuti pa yung kaibigan ko nun, naiintindihan ako. Bakit itong kapatid ko na to, hindi ako maintindihan. Mabuti pa itong aking isang kaibigan, nauunawaan ako, hindi ko naman ito kaano-ano. Itong kaibigan ko, itong aking kapatid sa laman, hindi ako maunawaan. Minsan gano'n, di ba? Tinutulungan mo na yung kapatid mo sa literal, at itong isa mong kaibigan ay tinutulungan mo rin ng kaunti. Minsan, pag hindi mo naibigay yung pangangailangan, nagagalit pa sa'yo. Ang dami nga ng tinutulong mo, nagagalit pa sa'yo. Kaya sabi ng Panginoon, ang mga mayayaman, ulitin ko po ha, Aklat ng Kawikaan, chapter 19, verse 4, ang mga mayayaman ay nagdadagdag ng mga kaibigan, ngunit ang dukha ay hiwalay sa mga kaibigan. Kalimitan sa mga mahihirap, kalimitan tayo na mga mahihirap, pag wala ka na talagang maibigay, iiwan ka niyan. Pero ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Ang Diyos Ama, hindi ka niya iiwan. Ang Panginoong Jesucristo, hindi ka niya iiwan. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga. Ikaw ay umaasa, sana maalala ko ng aking kaibigan. Sana matulungan ako ng aking kaibigan. Pero alam mo po, kapag ka ang naging kaibigan mo ang Diyos, nako, kapag kaibigan mo ang Diyos, hindi ka mauubusan. Bakit? Dahil sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Minsan nakalimutan ng tao ang Diyos eh. Hanap ng hanap kung sino ang tutulong. Hanap ng hanap kung sino ang tutulong. Ang hindi naiisip ng tao, ang tumutulong sa kanya walang iba kundi ang Diyos. Kahit siya ay humihiwalay sa Diyos, ang totoong kaibigan, sabi ko nga, hindi ka iiwan yan. Ano mang sitwasyon mo, hindi ka pababayaan yan. Ganun ang Diyos. Kahit ang Diyos ay iniiwan mo, kahit ang Diyos wala kang oras sa Kanya, kahit ang Diyos wala kang panahon sa Kanya, kahit sa Diyos wala kang araw para sa Kanya, ang Diyos palagi may oras para sa atin. At hindi tayo pwedeng pabayaan ng Diyos Ama. Hindi tayong pabayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ang Diyos lamang ang totoong makakatulong sa atin. Ano man sitwasyon mo, ano man kalagayan mo, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, lagi mong tatandaan, meron tayong isang kaibigan na pwede nating malapitan. Walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen! Kaya ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Maunawaan natin. Maunawaan natin. Ako po, tanungin niyo po ako. Mayroon po akong 2 kaibigan. Ngayon nyo lang po ito malalaman. At makakakuha kayo ng technique. Hindi ko na po ito sekreto dahil ihahayag ko ngayon eh. For the first time, ngayon ko lang po ito ihahayag. Kaya tumuto ka. Sino kayang kaibigan ni Pastor Jolan na 2 best friend niyang malapit? Yan. Ito, bibigyan ko kayo ng idea. Itong kaibigan kong ito, hindi talaga niya akong pinababayaan. At hindi niya ako iniiwan. Kahit saan ako pumunta, walang iwanan. Makinig kayo. Ito. Una kong kaibigan, una kong tinuturing na best friend na siyang pinagbumuna ng lahat ng bagay, walang iba kundi ang ating Diyos Ama ng lahat. Ito na yung matindi, yung pangalawang kaibigan. At sure, baka hindi mo pa alam. Ito, ang totoo nating kaibigan, ito. Pangalawa kong kaibigan na hindi ako iniiwan. Alam niyo kung sino? Ito. Yung aking anino. Diba? Yung aking anino. Kahit saan ako pumunta, lagi kong kasama yan. Kapag ako'y napaaway, siguradong lalaban yan. Hindi katulad sa iyong ibang kaibigan, kahit ka pa may tropa. Pag napaaway ka, ipapahama ka pa niyan. Pag napaaway ka, tatakbuhan ka pa niyan. Pero yung anino mo, hindi ka niya iiwan. Yun ang totoong kaibigan. Best friend. Yung ating anino at saka ang ating Diyos Ama ng lahat. Ang ating Panginoong Jesucristo na tagapamagitan sa Diyos. Yun ang nais ng ating pong Panginoon ngayon pong umaga na ating maunawaan. Pero pag sa tao tayo talaga lalapit, yung inaasahan nating kaibigan, ako, ang tulong ng tao meron po yung limitasyon. Ang tulong ng tao meron po lamang limitasyon yan.
Pero ang tulong ng Diyos, wala po siyang limitasyon. Mula nang tayo pinanganak hanggang sa huling buhay natin, tutulungan at tutulungan tayo ng Diyos. Pero ang tanong, naman, bilang isang kaibigan ng Diyos, paano naman tayo makakatulong sa Diyos? Amen! Paano naman tayo makakatulong sa Diyos? Kung ang Diyos ay palaging tumutulong sa atin bilang isang best friend, bilang isang kaibigan, bilang isang iniingatan tayo, paano naman tayo makakatulong sa Diyos? Actually, hindi naman talaga kailangan ng Diyos ng tulong eh. Dahil una, very powerful nga siya eh. Hindi niya kailangan ng tulong dahil talaga namang siya ang may-ari ng lahat ng bagay, sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Pero totoo lang, talagang may inaasahan ang Diyos sa atin na pwede nating maibigay sa Diyos. Pagtulong na talaga namang pagtulong na yung tayo ay walang ibang pinanggagalingan kundi ang Diyos lang talaga. Yung best friend wala yan eh, talagang bihira lamang sa kaibigan, bihira lamang sa best friend na maaasahan mo siya hanggang huli. Maniwala po kayo. Sa dami ng ating kaibigan, sa dami ng iyong kakilala, bihira lamang po yon. Pero, kapag binigyan ka ng isang totoong kaibigan dito sa lupa, huwag mong iiwanan. Ang totoong kaibigan, huwag mong iiwanan. Hindi baling iwanan ka niya, pero huwag mo siyang iiwanan. Lalong higit kung siya ay mananampalataya, lalong higit kung siya isang Kristiyano. Sapagkat, kung ikaw ay kaya niyang iwanan at hindi mo siya iniiwan, ibig sabihin, doon niya makikita talagang itong taong ito, maaasahan ito. Kahit iniwanan ko na, talagang nandito pa rin. Kahit ako'y inaway na, tumutulong pa rin. Kahit anong sinasabi na sa akin, tinutulungan pa rin ako. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay sinampal sa kanan, iharap mo ang kaliwa. Grabe! Patungkol po sa kaibigan yung ating pong pinag-uusapan. Sino ang malapit sa iyong kaibigan? At ano ang iyong karanasan ngayong umaga sa iyong malapit na kaibigan? Yung inaasahan mong pinagsabihan mo ng problema. Sinabi mo, Bes, atin-atin na lang to ha. Baka pwede na atin na lang. Sabi naman niya, oo, walang problema. Atin-atin na lang yan. Paglipas ng 1 linggo, paglipas ng 2 linggo, paglipas ng 1 buwan, boom! Pumutok na ang isyo. Tapos masasaktan ka. Sasabihin mo, tinuturing ko pa naman kaibigan. Bakit ganun ang ginawa sa akin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi nga, hindi natin nakilala ang totoong dapat natin pagsabihan ng problema. Sino po yon? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama ng lahat. Dapat ang ating problema, ang ating hinanaing at daing, lagi nating ilapit sa Diyos. Lagi nating itawag sa Diyos. Lagi po tayong magpakumbaba sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Take note, may malinis na puso. Hindi po tayo perfecto. Pero kaya nga po meron tayong prayer everyday para maging mas malinis ang ating puso. Malinis ang ating puso. Dahil ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At kapag ikaw ay nangailangan sa Diyos, kapag ikaw ay tumawag sa Diyos, ang sabi ng Biblia, gaya ng lagi ko pong sinasabi, ang taong mapanalanginin ay malapit sa puso ng Diyos. Si David malapit sa puso ng Diyos, si Daniel malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya'y isang taong mapanalanginin. Kahit ikaw ay nakasakay, kahit ikaw ay nagtatrabaho, lagi kang nagpipray, nako, ang Diyos na po ang magpapatotoo. Ang Diyos na po ang magsasabi. Sabi ni Jesus, kahulihan po, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, kundi tatawagin ko na rin kayong mga kaibigan. Amen! Sa dami ng tao dito sa mundo, mga kapatid, isipin mo, milyon ang tao dito sa buong daigdig. Bilyon o milyon. Isa ka sa itinuring ng Diyos na kaibigan. Kakaiba ka. Kakaiba tayo. Bakit? Sapagkat maraming tao hindi po kaibigan ng Diyos. Maraming tao kalaban ng Diyos. Samantalang ikaw ngayong umaga, samantalang ikaw ngayong araw na ito, ay itinuturing ng Panginoon na kaibigan. Wala ka mang kaibigang mayor, wala ka mang kaibigang gobernador, wala ka mang kaibigang presidente, wala ka mang kaibigang konsyadyan o kapitan ng mga nasa gobyerno. Pero kung kaibigan natin ang Diyos, pinaka-highest, pinakamataas na namumuno, pinakamataas na hari, pinakamataas na nanunungkulan, aba, ikaw na the best. Wala man akong mayor, wala man akong mga kung sino mang etcetera tao, pero mahalaga sa akin, may Diyos ako, na hindi ako iiwan kahit kailan. Hindi niya ako pinababayaan kahit kailan. Kahit ako may sakit, dinadalaw ako ng Diyos, pinapagaling ako ng Diyos. Woo!
Salamat sa Panginoon. Sa gitna ng wala akong pera, sa gitna ng wala akong inaasahan. Pero ang Diyos laging nagbibigay. Amen! Ang Diyos ay laging nagbibigay. Ay, salamat. Marinig ng mga kapitbahay ito. Dahil umaga ngayon eh. Ang Diyos ay laging nagbibigay. Kahit ang tao ay nagiging maramot, kahit ang mga tao hindi niya maasahan. Pero ang Diyos palagi pong nandyan. Ang Diyos Ama palaging nandyan. Gusto po ng Panginoon, huwag pong magbago ang ating puso sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay nagiging tapat ngayon sa Diyos, habang tumatagal, lalo kang maging tapat sa Diyos. Yun po ang totoong kaibigan. Ang totoong kaibigan ay tapat! Nagiging tapat! Inuulit ko po, hindi po tayo perfecto ha, hindi po tayo perfecto. Pinapaging perfect lamang tayo ng Diyos. Habang tumatagal. Ang gusto ng Diyos, habang lumalapit tayo sa Diyos, totoo talaga yung paglapit natin na talagang kaibigan talaga natin, ang Diyos. Yun talagang lalalim na talagang, ang kaibigan, ang best friend, pag sinabing best friend, kilala mo siya. Pag sinabing best friend, kaibigan mo talaga siya na talagang, yung kahit anong mangyari, take note po, kahit anong mangyari, gaya ng sinabi ko kanina, huwag mong iiwan. Ako, kahit ako iniwan ng gayong po aking kinukwento kanina, yung inaasahan kong mga tao, tinuturing ko silang malapit. Kasi ang puso ko talaga, alam ng aking pamilya, alam ng aking asawa yan. At higit alam ng Diyos yan. Ako po yung taong, kahit ayaw na po sa akin, ako po ang lumalapit. Ako ay matapang lamang pong magturo, pero mahabagin ang aking puso. Komedyante po ako, sabi nga nila, ang taong komedyante, ang taong mahilig magpatawa, ay mababa ang loob, mababa ang luha. Ganun po kami. Kahit ang mga tao ay hindi sila nakakaalala sa akin, kahit ano ang ginawa sa akin ng mga tao, mahal ko pa rin sila sa Diyos at hindi ko sila pwedeng itakwin. At lagi kong inaalala sa kanila, nung sila ay aking kaibigan, ako po'y matatapos na, nang kami po ay magkakasama, kahit po papaano, may nagawa silang mabuti sa akin. Huwag po natin kalilimutan yun. May nagawa silang mabuti sa atin. Na kung ito'y maliit na bagay lamang na pwede naman talagang maayos pa, ay maayos pa. Pero kung ang ating kaibigan naman ay isasama tayo sa pagkapahamak, ay wag na. Talagang sabi nga, ay pasensyahan muna tayo. Sa salitang Tagalog, pasensyahan muna tayo. Pwede po tayong makisama. Pwede tayong makisama. Pero hindi po tayo pwedeng makisama. Take note ha. Pwede tayong makisama, pero hindi po tayo pwedeng makisama. Ibig sabihin, makiayon sa kanilang pwedeng ginagawa. So ako po, dumaan ako sa lahat ng bisyo. Lahat na ng bisyo. Sa hindi pa nakakaalam at makakapanon dito mamaya. Lahat ng bisyo. Kung may siraulong lalaki, siguro ayaw ko nang ikwento sa inyo. Grabe ang kalokohan ko nung araw. Talagang isinusuka na sa aming barangay. Sinusuka na sa aming bayan. Pag sinabi ko, gagawin ko. Pag sinabi ko, susunugin ko ang tindahan. Susunugin ko talaga. Pag sinabi kong ang isang bagay ay gusto ko, kukunin ko talaga sa anumang paraan. Ganun po ako. Pero salamat po sa Diyos dahil ang Panginoon ay isang gumagabay sa atin. Ang Diyos po ang totoong best friend. Ang totoong best friend, inaakay niya po tayo sa tamang daan, sa tamang landas. Hindi po tayo inaakay sa masama. Yun po ang totoong kaibigan. Yun po ang totoong best friend. Inaakay natin sila sa magandang daan. Inaakay natin sila sa magagandang layunin. Hindi tayo kumukuha ng kaibigan dahil meron tayong makukuha. Hindi. Tayo ay nakikipagkaibigan sa kanila sapagkat ang gusto natin, mas maganda po yung tayo ay makakatulong sa kanila. Kaya nga sabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Pero hindi po yun ang ating pangangaral ngayong umaga. Patungkol po ito sa best friend, sa magkaibigan. Inuulit ko po, kahit ano ang paghihirap mo, kahit ano ang kalagayan mo, wag po nating iiwanan ng Diyos. Kung itinuturing nating best friend ang Panginoon, kung ating itinuturing na kaibigan ang Panginoon, wag mo siyang iiwanan. Wag mo siyang iiwanan. Maraming tao iniwan ng Diyos eh. Makakaalala lang sa kanyang kaibigan kapag siya may sakit na. Makakaalala lang sa Diyos kapag siya nakahiga na. Makakaalala lang sa Diyos kapag dumadaan siya sa maraming problema. I know, lahat naman tayo ay may mga ganong mga testimony. Pero ang isang point ko po dito talagang huwag mong iwanan ng Diyos. Totoo nating kaibigan. Huwag mong pababayaan ng Diyos. Sapagkat sa oras na ikaw ay tumawag sa Diyos, hindi ka niya pwedeng pahindian. Sa tao, pag lumapit ka, mapapahindian ka eh.
Kaya nga minsan naiilang tayo magsabi sa ating kaibigan, di ba? Ay, pare, nakakahiyaman, pero baka pwedeng mapagbigyan mo ako. Pero kapag hindi tayo niya napagbigyan, nasasaktan tayo. Pero take note, mga kapatid, ngayong umaga, ang ganda ng mensahe ng Panginoon. Mensahe po talaga ito ng Diyos. Actually, pagbangon ko po, ngayon ko lang ito binasa. Ang gusto ko, hindi ko na laging pinaghahandaan kalimi. Ang gusto ko, ang Diyos na magsasalita. Pag lumapit po tayo sa Diyos, hindi kanya mapapahindian. Bakit? Sapagkat ikaw ay kanyang kaibigan. Hindi lamang anak, ikaw ay kaibigan. Kapag lumapit ka sa Diyos, hindi kanya itatakwid. Yun nga ang hinihintay ng Diyos eh. Ang lumapit tayo lagi sa Kanya. Everyday ng ating buhay. Pag tayo lumalapit sa Kanya lagi, everyday ng ating buhay, ito'y isang pagpapakita sa Diyos na hindi natin kayang mabuhay kung wala Siya. Hindi natin kayang mabuhay kung wala Siya. Kaya mga kapatid, wag po tayong magsasawa na gumawa ng mabuti sa Diyos. Alam niyo po, maraming tao ang nangangailangan. Take note, maraming tao ang nangangailangan. Pero, meron pong mas higit na nangangailangan. Ang dami naghihirap dito sa Pilipinas, di ba? Pero, meron pong doon mas mahirap pa. Maraming gustong tulungan dito sa Pilipinas ng gobyerno. Maganda yon. Naaabot natin yung mga nasa barangay. Pero, paano po yung talagang mahirap na mahirap? Katulad po rin nandun sa Maynila. Yung umaasa sa limos. Wala silang mga trabaho, yung mga badyaw. Yung umaasa sa limos, ano kaya ang ginagawa ng gobyerno naman doon? Quarantine pa naman ngayon. Walang face mask. Wala lahat. Walang makain. Hindi kaya naaalala natin yun? Hindi kaya pwede natin ipag-pray yun? Hindi po ako nagagalit, nagpapaliwanag lang. Hallelujah. Yun po ang damdamin. Yes, totoo, naghihirap ka. Ang totoo, hindi ka naghihirap. Sapagkat ang iyong pagkain, nakakakain ka ng 3 beses pa sa isang araw, sapagkat binibigyan pa ikaw ng Panginoon Diyos. Dahil siya ay iyong kaibigan. Kahit ayaw mo magbigay sa Diyos, ang Diyos ang bibigay sa iyo. Di ba? Yun ang dapat nating maunawaan. Yung pag sinasabi natin naghihirap tayo, hindi po. Nakahiga ka pa nga sa kama eh. May kumot ka, may unan ka. Samantalang sa Maynila, yung mga tao nagpapalimos. Walang makain, gusto nilang kumain, gusto nilang matulog, natutulog sa saminto, natutulog sa karton, walang unan, walang kumot. Hallelujah! Ikaw may bahay ka, sila walang bahay. Sila may bubong. Ikaw mayroong bubong, sila walang bubong. Natutulog sa karsada. Grabe. Yan po ang kailangan nating ipag-pray ngayong umaga. Yung mga taong talagang totoong naghihirap. Napapaano ang ating attitude, anong ating ugali kapag ka sila humihingi. Take note po, wag po tayo magbibigay ng pera sa kanila. Dahil sila po ay masasanay. Kapag po may nanghihingi sa mga sasakyan, ako, lagi po ako naglalagay ng mga candy sa bag. Pag ako'y nagtatravel, naglalagay po ako ng mga tinapay sa bag. Pag may humihingi, hindi po ako nagbibigay ng pera. Binibigyan ko sila ng pagkain. Dahil baka yung pera ay magamit pa nila sa hindi tama. Baka ipagkarakros pa nila, baka ipagtungit pa nila, baka ipag-inom pa nila. Hindi. Ang binibigay ko sa kanila ay pagkain. So, yun po ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. I pray na nakatulong po ito sa ating spiritual na buhay. Hallelujah! Praise God! So, wala po tayo ngayong gitara, wala po tayong awit. So, ganun pa man, ay ang ganda ng ginawa ng Panginoon. I-share nyo po ito. Ibahagi nyo po ito sa iba. Ito pong inyong narinig. At sa pamamagitan ng inyong pong pag-share, ay makakatulong po kayo. Anong malay nyo po? Yung palang inyong isishare nito ay patungkol sa kanyang kaibigan. Sila pala ay magkagalit. Sila pala ay magkasira. Pero dahil ito'y sender mo, naunawaan niya na meron pala siyang dapat pagkatiwalaan. Walang ibang totoong kaibigan kundi ang ating Diyos na nasa langit. Ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na inaasahan, ang ating Diyos na nagpapala, ang ating Diyos na nag-iingat. Ang ating Diyos na siyang nagpapagaling. Hindi ka man madalaw ng iyong kaibigan sa iyong karamdaman, pero mayroong Diyos na dumalaw sa iyo. At mayroong Diyos na nagpapagaling sa iyo. Kapag nagkasakit ka, huwag kang magtataka. Bakit ako nagkasakit? Bakit ako nagkasakit? Huwag kang magtaka. Kaya ka nagkasakit dahil wala kang sakit. Pero, dahil sa iyong pagkakasakit, umasa ka naman sa aking pagkakasakit. Ako naman ay gagaling. Yan! Ako naman ay gagaling. Amen! Hallelujah! Praise God! Hindi ka man makapagsalita, pero ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen!
Malaking bagay yun. Anong malay mo, isang araw? Walang imposible sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung kaya niya magpagaling noon, hanggang ngayon nagpapagaling siya. Pag-pray mo, ang taang mayroong karamdaman, lagi mong idaing sa Diyos. Lagi kang umasa sa Diyos. Lagi kang humingi ng tulong sa ating kaibigan. Walang iba kung kundi ang ating Panginoon sa Kristo at Diyos ng lahat. Diyos Ama ng lahat. Sa pangalan ng Jesus. Sige po, tayo mananalangin na. Muli, good morning to everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kailangan blooming tayo lagi, araw-araw. Kahit tayo pumapayat, kahit tayo hindi sexy, kahit tayo hindi gwapo, kailangan blooming araw-araw. Palagi naka-smile kapag ang isang tayo masiyahin. Nako, ang problema mo, sabi ng Tagalog, talbog yan. Kahit marami kang problema, naka-smile ka pa rin. Kung ikay mayroong pagkain, huwag kang mag-isip. Ang iba, pagka sila maraming problema, nag-iinom. Ang iyong gawin, pag marami kang problema, ikain mo ng ikain lang yan. Amen! So, enjoy po natin ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos ngayong umaga sa iyo pong ginawa at gagawin pa. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa iyo pong biyaya. Ang aming bansang Pilipinas, patuloy niyo pong tulungan, Panginoon. At sino mang mayroong karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan, Panginoon Diyos. At ang mga nasa ibang bansa, mga OFW, patuloy niyo po silang tulungan, gabayan, bigyan ng mga bababait na amo. At ang mga nahihirapan doon, Panginoon, tulungan niyo pong makauwi na dito sa Pilipinas ang mga taong, ang mga kapwa namin Pilipinong inaalipin doon sa ibang bansa. Gumamit ka, Panginoon, ng mga taong tamang tao sa kanilang buhay. O God, lalong higit ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, tulungan niyo po sila. In the name of Jesus! Lord, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, ang mga nagtatravel at mga magtatravel ngayong umaga, patuloy mo silang ingatan, Panginoon Diyos. At dalangin ko, Panginoon, ang mga frontliners, mga AFP, mga Armed Forces of the Philippines, Panginoon, ang mga kapulisan, ang mga army, Panginoon, lahat ng mga frontliners, mga doktor, Panginoon, tulungan niyo po sila, O God. Tulungan niyo po sila, guide niyo po sila, ilayo siya ng karamdaman, Panginoon, O God. Hallelujah. At dalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang bawat mga pamilya ng mga members ng iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Bukas ang iyong kalangitan ngayong umaga at ibuhos ang iyong masaganang habag pagpapala, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Dalangin ko, Panginoon, kay Katuti Galang, Panginoon, O God. Lord, ganun din sa kanyang pamilya, O Diyos, kay Kalorna, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, tulungan mo, dakilan Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kanilang business, Panginoon, ikaw ang magpalago, Panginoon, ganun din ang pamilya Chua, Panginoon, O God, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ikaw ang mag-guide, ilayo sa anumang karamdaman, dakilan Diyos, ganun din, Panginoon, O God, si Pastor Balserico, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ng kanyang buong pamilya, dakilan Diyos na isang iyong kasangkapan sa fellowship nito ng Alliance Christian Fellowship, Panginoon God. Hallelujah, gamitin nyo kaming instrumento, Panginoon, O Diyos. Ganon din ang pamilya ng bawat mga pastor, Panginoon. Tulungan niyo po, O Diyos. Sa kanilang pag-ministry, tulungan niyo silang makabangon, Panginoon. Palaguin ang iglesia, magligtas ng maraming kaluluwa at magligtas ka ng mga taong may pusong tumulong para sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, ang pangangailangan ng iglesia, mga project, Panginoon God, matapos ito, gumamit ka ng mga sponsor, Panginoon God, ikaw ang muna namin tinatakbuhan, ikaw ang totoo namin best friend, ikaw ang totoo namin kaibigan, Panginoon. Wala kaming ibang inaasahan, kundi ikaw lamang, dakilang Diyos. Sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa, Panginoon. At dalangin namin ito ay mangyayari at magaganap isang araw sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, at ang akin pong panalangin din, O Diyos, kami po ay makatulong sa community, Panginoon. Tulungan niyo po kami makatulong sa community. Hindi po kami kung saan-saan nagtatapon ng basura, Panginoon. Kundi dalangin namin, O Diyos, na ito'y maipon namin at mailagay namin sa tama, Panginoon. Hindi lamang po yun, kundi kami ay isang araw, gamitin niyo po uli kami sa mga medical mission, libreng gamot, libreng check-up, libre lahat, Panginoon. Lord, dalangin namin isang araw ito'y mangyayari, dakilan Diyos. Hindi man ngayon ito'y mangyayari, O God. Lord, aking pandalangin, minsan pa, O Diyos, ang mga tao na hihina ang kanilang loob, bigyan niyo po sila ng kalakasan. Ang mga taong lupaypay, bigyan niyo po sila ng pagtatagumpay. Ang mga taong bigo, bigyan niyo po sila ng pag-asa, Panginoon o Diyos. Lord, ang kanilang pinagdadaanan, tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ang mga taong wala pang makain, bigyan niyo po sila ng pagkain na banal sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Lord, bigyan niyo po sila ng pagkain, Panginoon. Kung paano kami pinapakain mo sa kada araw, Panginoon o Diyos. Kahabagan niyo po ang mga taong ito. At lalo higit, makakilala ka niya, Panginoon. Makakilala ka nila, dakilan Diyos. Magawa ka nilang paglingkuran, Panginoon.
Lord, hallelujah, hindi po huli ang lahat, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong Espiritu. Salamat sa kaaliwan, Panginoon God. Hallelujah. Lord, ang aking pong mga kapatid, dakilang Diyos. Ang pamilya Manipon, pamilya Chapes, pamilya Laurente, ang tanan, Panginoon, O Diyos. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Lagi niyo po silang tulungan. Ganun din ang pamilya Oroga, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. At ganun din ang lahat ng kapatiran dito sa lugar ng Pampanga City. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, patuloy mo silang pagpalait ingatan. Pinupuri ka namin. Lord, iniiwan ko ang kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang bahay, O Diyos. Sapagkat kung nasaan ka, nandoon ang kagalakan, nandoon ang kapayapaan. Alisin mo ang kaguluhan sa bawat mga pamilya. In the name of Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos, ang pag-iingat, pagpapala at ang pabor ng Panginoon ay laging sumaatin. Thank you po. God bless.